Po sa inyo lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ng Dantes and Salas family. Gayon din po naman sa kaarawan ni Junsi, Resi, Madex. Gayon din po naman sa panalangin sa kagalingan ni Maxima Pilaes, OAR, Father Urbano Galinido, OAR, Chidoro Lazaro, Brother Boyet San Gabriel, Brother Angelito Golosino, Victorino Taginod. Panalangin po sa katahimikan ng kaluluwa ni Rosario Yengalang, SAR, Father Francisco Perez Borobo, OAR, Mrs. Asuncion Horda, Antonio Larlar, Erlindo Tubay, Father German Chicote, OAR, Delphine Anareta, OAR, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ginugunita po natin ngayon si San Pio ng Pietrelcina, isang pari. Ang mamuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Dennis Castillo, OAR. Tumayo na po ang lahat. Thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Please with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are open wide. Sinner and saint, strong and faith. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong kataas-taasan, at awa mo'y ihahayag sa pagbubukang liwayway. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa salyo ng alpa, tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa, nakahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila, Panginoon, ng iyong ginawa. Ang iyong isipan ay sadyang mahirap namin maunawa. Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman, hindi malilirip ni mauunawa ng sino mang mamang. Ang mga masama, kahit na dumami sila may umunlad, yung sasapitin nila at hahantungan ay pagkapahamak. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakila at walang makatulad, nababatid naming lilipuning lahat ang iyong kaaway at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sindakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat, pawang kagalakan, yaong dinaranas. Aking nasaksihan, yaong pagkalupig ng aking kaaway. Pati pananaghoy ng mga masamay, aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos.
Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kong sanggalang matatag na batong walang bahid dumis. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong kataas-taasan at awa mo'y ihahayag sa pagbubukang liwayway. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingahan ko kayo ng bagong espiritu. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwiskan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansya ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupain ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingahan ko kayo ng bagong espiritu. Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. Ikaw, O Panginoon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong nuningning at hanggang sa langit laging pupurihin. Aawit ang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay naghanda, laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mo kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malakit maliit. Mga baka tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pupurihin kang lagi Ng mga sanggol at bata. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipinakikiusap naming iyong paunlakan ang mga kahilingan ni San Pio na kami pasaganain sa iyong mga kaloob at araw-araw ay pagbigyang makapamuhay sa kapayapaang lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato. Iniutos ko sa iyo, mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoon. Sa takdang panahon, siya iahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan.
Hindi siya nakikita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggan kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahaksik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan. At ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan. At pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng tigi-isang butil. At malakas niyang idinugtong. Makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit,
Dumating ang dyablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa, ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtsatsaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Balik na naman tayo sa pagsusuot ng face mask. No? Meron daw maliliit na particles ng abo. No? So mag-ingat tayo. Siguro dito pag indoors medyo wala naman siguro. No? Pero yung mga may sakit po sa lungs, ganyan, o mga may ubo, no? Mag-face mask tayo. Mabuti na yung nag-iingat. Ngayon po, no, na pinagdiriwang natin ang paggunita kay Padre Pio. No, mas kilala natin siya bilang Padre Pio. No, napakaganda ng ating ebanghelyo. Ito'y tungkol sa pagkakaroon ng mabuting kalagayan ng ating puso at isip. No? Dito, no, nakita natin doon sa kwento o salaysay ng ating Panginoon na hindi lahat ng pinaghahasikan ng salita ng Diyos o ng kaharian ng Diyos ay mabuting lupa o lupang makakapagbigay bunga sa salita ng Diyos. No? Dapat ma-challenge tayo na maging mabuti ang puso natin, ang isip natin, nang sa gano'y mamunga ang salita ng Diyos at kaharian ng Diyos sa atin. Dito naman maipapasok si Padre Pio. No? Siguro lahat tayo dito kilala natin si Padre Pio, no? Oo, sabi nila siya ay isa sa mga modern day saints, no? Medyo matagal na rin nung siya ay nabubuhay. Pero relate na relate po, no, sa kanyang buhay at napakadami pong mga mamamayan o tao o Katoliko sa panahon ngayon ang merong debosyon kay Padre Pio. No, naalala ko nung ako po ay seminarista, meron akong kaibigan na babae, nagka-cancer siya. No, batang-bata, may cancer. Tapos tinanong niya ako, sabi niya, kanino ba ako magdadasal? Sabi ko sa kanya, no, kay Saint Ezekiel Moreno. Saan ba ako? Paano ba ako makakapunta kay Saint Ezekiel Moreno? Pwede rin kay Padre Pio. So, nung taga Cebu siya, no, pagdating niya dito sa Maynila, of course, mas popular, no, si Padre Pio. Kaya ang napuntahan niya si Padre Pio. And after that, mayroon daw siyang naramdaman. Diyan sa may Eastwood, alam niyo yun? Yung shrine ni Padre Pio sa Eastwood. No? Pagpunta niya dyan, mayroon daw siyang naramdaman na kakaiba. And then, dumating yung kanyang check-up, wala yung kanyang cancer. No? Hanggang ngayon, deboto siya ni Padre Pio. No? Kaya naman pag meron ako na-receive ng mga relic, ganyan ni Padre Pio, pinapadala ko sa Cebu.
binibigay ko sa kanya. No? Marami pong nakaka-relate, maraming mga natutulungan ito, no? Kahit wala na siya dito, si Padre Pio. No? Sabi nila talagang ramdam daw nila na sila ay ipinananalangin ni Padre Pio. No? Iniisip ko, no, napanood ko yung buhay ni Padre Pio. Ano ba ang katangi-tangi na nagawa ni Padre Pio sa kanyang buhay? Kung titingnan natin, simple lang, no, yung kanyang buhay. Naging Capuchin siya, no? And as a religious, very limited lang ang iyong galaw, no? Yung ating pag-engage sa mga social actions, no? Alam niyo naman yan, pag religious ka, mostly nandun ka lang sa konbento, di ba? But si Padre Pio kakaiba, no? Sa kanyang payak na pamumuhay, sa kanyang simpleng pagsagot sa tugon ng kanyang pagiging religyoso, ginagawa niya ng may puso lahat ng kanyang mga tungkulin. No, kaya naman kahit buhay pa siya, no, yung lugar na kung nasaan siya, parang naging pilgrimage site. Bakit? Kasi pinupuntahan siya, no? Sabi nga sa history, no, pinupuntahan siya ng mga sundalo, pabalik sa gera at papunta sa gera ng kanyang sabi kay Padre Pio, pero alam ni Padre Pio. No? Of course, no, kasama din doon yung kanyang mga pagtulong sa yung kung ano ang mga kinakailangan sa kanyang paligid. No, sa kanyang simpleng pamumuhay, naging santo siya. At doon papasok naman yung ating ebanghelyo. No, na kailangan tayo ay mamunga. Hindi naman ibig sabihin na lumabas tayo, maghanap tayo ng paraan, magpakahirap pa tayo. No, nandito po tayo ngayon sa lugar at panahon na kung saan napakaraming mga tao ang nangangailangan. No, ito pong kapistahan ni Padre Pio at itong ating ebanghelyo, tinatawagan tayong huwag maging bulag. No, huwag lang yung ating sarili ang ating iniisip. Kailangan mamunga yung salita ng Diyos sa atin. Kuminsan kasi tinatanggihan natin. Para tayong yung mga tao dito sa ebanghelyo, no, dahil sa problema, no, at alalahanin sa buhay, hindi lumago ang salita ng Diyos sa kanila. No? Meron din naman yung mga lumago ng konti, pero nawala. Bakit? Because they did not make themselves available to the promptings of the Holy Spirit. No, sa ehemplo ni Padre Pio, kahit sa ating simpleng pamumuhay, kahit di ka na lumabas dito sa tondo, marami po tayong magagawa. Kailangan tayo ng simbahan at hinihiling ng Espiritu Santo, no, na ang bawat isa sa atin ay maging bukas sa kanyang tawag. No, kahapon lang kasama ko si Father James, no? Kumain kami dyan sa may Binondo. Pabalik dito, nakita ko parami na yung mga tao walang bahay at walang makain. Mga bata na nasa kalsada. Bata pa lang, namamalimos na. No, nung galing ako ng Africa 2021, di ko alam kung dahil ba sa pandemic yan o dahil medyo stricto, no? Parang wala naman masyado. No, ngayon, no, parami na ng parami yung mga tao sa kalsada. Parami na ng parami yung mga taong grasa. Parami na ng parami yung mga bata na walang makain. No, at dito, no, tinatawag tayo, ano ba ang pwede nating magawa? No, merong isang member tayo dito sa simbahan, no? Sa kanyang labas ng bahay, merong pamilya doon na parang nakatira na sa kalsada. No? Kanyang tinutulungan araw-araw. Pinilit niya na pag-aralin yung kanilang
anak, binigyan niya ng baon, ganyan, saka mga binilan niya ng school supplies kasi libre naman ng education, di ba? Pero problema lang nila, wala silang pambili ng mga school supplies, pambili ng uniform, so binigay niya. No, simpleng bagay, pero napakalaking bagay po yun, no, sa mga natutulungan. So kung bawat isa sa atin, no, siguro tutulungan natin. Wag na yung mga tamad na mga tamad na mga namamalimos. Alam naman natin kung sino sila. Pero meron pa tayong mga bata na mga masisave, di ba? Dito matuturuan, mahihikayat na mag-aral. No? And then later on, no, baka hindi natin alam sa simpleng bagay na ating ginagawa, magiging santo rin tayo. Katulad ni Padre Pio. No? So with that, no, let us pray, no, for strength and courage. Of course, no, tapang. Kasi pag ginagawa mo yung isang bagay na walang ibang gumagawa, kailangan mo ng tapang at lakas ng loob. Kasi minsan tayo nahihirapan tayong gumawa ng mabuti. Bakit? Kasi iniisip natin kung anong iisipin ng ibang tao. No, yan naman. Gumagawa, nagpapakain kunwari. Huwag niyo pong isipin yun. Ang isipin natin ay kung paano natin mapapalago ang salita ng Diyos sa ating puso. No? Magsitayo po tayo lahat. Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang naghahasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain sa pamamagitan ng ating panalangin sa Ama. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang simbahan sa daigdig naway katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-100 ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga pinuno ng ating bansa naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay, naway huwag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga may sakit, naway madama nila ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga yumao, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan, at yaong mga nabibigatan sa pagdadalamhati, naway makatatag ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magumon sa mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging aktibo kami sa paglilingkod at tuluyan ng magbunga ito ng masaganang ani. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Then grew and yielded on the ground.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kaparehan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming nasa dambana. Ngayong si Padre Pio ay ginugunita upang ang paghahaing ito na sa kanya'y nagpadakila ay magdulot sa amin ng patawad mong sagana sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon, si Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaya kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at
pagkabuhay, kami natulos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami lingkungan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Del na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan siya'y nakiisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, si Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw at iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingat niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham,
na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuus misericordes oculus ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. ora pro nobis Santa Dei Genitri, Ut dignificiamur promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mare Corpus et Animam, od dignum Filii Tui habitaculum vicimere Tu, Spiritu Sancto cooperante preparasti, daud cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab insanibus malis et a morta perpetua liberemur. Deus, Ricorda fidelum Sancta Spiritus irrecione docuisti, da nobis ignodam spiritu recta sapere, et Deus consolatione gaudere, concede nobis quesumus omnipotens Deus, Sancti Patris nostri Augustini devota commemoratione gaudere, cuius patrocinio salvare et auxiliante confidimus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iosef, Filii David, noli timere, accipere Maria, conjugem tuam, quod enim in anatum est,
de Spiritu Sancto es, pariet otem Filio, et vocavis nomen eius Iesum. Diose, Ut beneficiamur promissionibus Christi. oremus. Om Santissime Geneticis Tuae Sponsiquesumus Domini Meritis adjuvemur, ut quod possibilitas ossa nos obtinet eius noebus intercessione donetur. Ecclesiae Tuae quesumus Domine preces placatus admite, ut destructis adversitatibus et erroribus universis securatibis herbet libertate. Omnipotens sempiterne Deus, salus eterna credentium, exudinos pos pamulis tuis infermis procubis misericordia Tuae imploramus auxilium, ut ridita sibi sanitate gratiarum tibi in ecclesia Tua referat actiones. Deus, qui transulissi Patris nostros per mari rubrum, et transvexiste eius per aquam nimiam, laudem Tui nomine sigantantes et supplicite decamur, ut in navi famulus Tuus reposis adversitatibus porto semper optabili cor sucre tranquillo Tui aris, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Come let us sing to every nation, great is our God and King. He is the Lord of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat
sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami.